Isang mapait na nakaraan ang iniwan ng Bagyong Sendong sa marami nating kababayan sa Cagayan de Oro City may 5 buwan na ang nakararaan. Marami tuloy sa kanila sa kanilang pagkabigla sa dami ng bahay at buhay na nawala, hindi na alam kung papaano ulit makapagsisimula. Pero tayo mga Pilipino, kapag sinusubok ng pagkakataon, nangingibabaw ang pagkakaisa para ang kapwa Pilipino matulungang makabangon. Habitat for Humanity builds not only houses but lives and hope. Kasi right now, they live in tents. Sa tent city, madaming crime rate na nangyayari. As of now, may mga 2 lalaki na nag-suicide because of pressure or because of hopelessness or depression. So what we want to do is gusto namin bigyan sila ng bahay kaagad para they can restart yung lives nila ulit. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, halos 20,000 kabahayan ang kinakailangan para muling mapatatag ang mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa Bagyong Sendong. Kaya naman para kay Giovanni na hanggang ngayon ay di pa nakikita ang isa sa kanyang mga kapatid na naanod ng baha, malaking bagay para sa kanilang muling pagbangon ang isang matibay na matitirhan. Nanatag na kami dahil parang mas mabuti pa dito kaysa doon sa malapit sa Suba. Salamat dahil tinulungan ninyo ang mga taong nasalanta ng Bagyong Sendong. Sa proyektong pabahay na ito ng Habitat for Humanity, kinakailangan maglaan ng kabuuang 400 oras ang isang pamilyang beneficiary ng bagong pabahay. Pero ang isa pang approved na balita, hindi lamang sila ang kasali sa bayanihang ito dahil mahigit sa 1,000 kabataang volunteers sa iba't ibang sulok ng bansa ang nakikipagtulungan para lamang may masilungan ang mga kapatid natin sa Cagayan de Oro City. Yung mahigit na 1,000 volunteers dito ay galing sa iba't ibang paaralan. Pagdating lang namin dito yung energy ng youth ng Cagayan de Oro, grabe, talagang city of golden smiles. Sa akin, mas malaki pa ngayon tulong na nagagawa sa akin kasi na-realize ko na dapat take things for granted, diba? Saka yung fulfillment na binibigay nila sa puso ko ay talagang hindi ma-replace. May ilang mga volunteers din mula sa iba't ibang bansa na nakatataba ng pusong mapakinggan ang kanilang pagmamalasakit sa ating mga kababayan. I felt sorrow for the lives lost and for the people that were displaced, and that I just wanted to help. Ang ilan sa kanila, iniwan pa ang kanilang mga sariling pamilya para lamang tulungan ang mga taga-CDO na muling makapagsimula. I don't even think about it. It just feels right to do it. I mean, the only barrier that most of the international workers feel is just that there's a speech barrier, there's a language barrier. And beyond that, we all really feel like we're in the same boat. We're all in this together and pulling together as a team to make life better. Bagamat bibilang pa ng panahon bago sila tuluyang makabangon mula sa pinsalang dulot ng Bagyong Sendong, ang mahalaga nasimulan na ang mga unang hakbang para harapin ang hamon. At sa bawat bahay na maitatayo para sa mga kapatid natin sa Cagayan de Oro, higit na mahalagang maalala na kasama sa naging pundasyon ng mga istrukturang ito ay ang pawis at panahon ng maraming kabataan at ilang mga kaibigan na kapwa umaasang sa pamamagitan ng mga bahay na ito, muli nitong pagtitibayin ang pag-asa at lakas ng bawat pamilyang Pilipino.